Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po tayo nagbabalik ngayong gabi sa ating live broadcast, mga kapatid. At tayo po ay nasa series of lesson. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral patungkol po sa topic ng outer darkness. At unang-una po sa lahat, ako po bumabati sa ating mga kaibigan, sa mga viewers po natin na makakapasok po sa ating live ngayong gabi. Ang inyong abang lingkod ay bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong pag-uumpisa, I believe na marami ho kayong schedule ngayon sapagkat Wednesday, At ngayon po ay ginaganap ang mga midweek services sa iba't ibang mga churches. But nonetheless, ito po ay nakaschedule kaya magpapatuloy po tayo sa ating oras. Tayo po ay manalangin sa ating pag-uumpisa. Amang banal, dakilang Diyos, Panginoon, sa gabing ito kami po ay muling nagpapasalamat sa another na pagkakataon na inyong pinagkalob sa amin upang kami po ay makapag-aral ng patuloy sa inyong mga salita. Lord, I pray na kayo po ang manguna sa amin, bigyan niyo po ng katalinuhan ang bawat isa na makakapanood ng live na ito, maging eye-opener po sa lahat ng mga nag-aaral patungkol sa outer darkness. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna sa inyong abang lingkod ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So welcome po sa lahat ng makakapasok sa ating live broadcast ngayong gabing ito. Now, nandito na ho tayo sa pangalawang reason kung bakit po ang outer darkness ay siyang tatlong bahagi ng impyerno. Ang una pong reason, the three outer darkness are the three parts of hell. So yan po ang ating topiko. Outer darkness can be found in Matthew chapter 8 verse 12, Matthew 22 verse 13, and then Matthew 25 verse 30. There are three different subjects na tinutukoy po nitong tatlong outer darkness na ito. The faithless children of the kingdom, a friend without wedding garment, and then the unprofitable servant ng Matthew 25 verse number 30. Ngayon naman po sa gabi ito, hahalongkatin natin at aaralin natin, titingnan natin yung context. Okay? The three different contexts of outer darkness. So yung konteksto, mga kapatid, kung ano po yung pinag-uusapan. And so uunahin ko po sa pagbabasa itong Matthew chapter 8 verse 5 to 12. Sabi po ng salita ng Panginoon, "And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, visiting him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of a palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But speak the word only, and my servant shall be healed." Alam niyo po ba na napakataas o sincere ng pananampalataya po ng Roman centurion na ito? Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus, pupunta ako sa inyo at pagagalingin ko yung servant mo. Sabi po ng centurion, Lord, verse 8, just speak the word, and my servant shall be healed. Sabihin mo lang yung pagpapagaling at gagaling ang aking servant. Kaya, gay na lang yung pagkamangha ng Panginoong Yesus dun sa pananampalataya ng centurion. Sabi pa ng centurion, for I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and another came, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth it. Verse 10. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Ngayon mga kapatid, dito na po lumalabas na yung pinagsasabihan ni Jesus Christ habang siya po ay namamangha doon sa pananampalataya ng Roman centurion
na isang Romano at hindi Hudyo. Sabi niya, wala akong nakitang ganitong kalaking pananampalataya sa Israel. Kaya, nagtaka ang Panginoong Hesus, bakit ganun po yung pananampalataya ng Roman Centurion? Kaya sinabi niya, doon sa mga kausap niya ng mga Hudyo, "And I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven." Ayan na, dyan na ngayon. Papasok yung outer darkness, mga kapatid. Pero kailangan i-reconcile natin itong verse 11. Kasi sabi niya, "I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham in Isaac and Jacob in the kingdom of heaven." Future tense po yung pagkasabi. Isa pa, nung sinasabi po ito ng Panginoong Hesus, matagal nang patay si Abraham, matagal nang patay si Isaac, at patay na rin si Jacob, sapagkat sila po ay mga Old Testament karakter. Si Jesus Christ po ay nasa New Testament na. This is about 30 to 33 AD. Somewhat dyan po sa mga dates na yan. At itong children of the kingdom raw, na uupo kasama po ni Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, itatapon sa outer darkness. Walang pananampalataya, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So mga faithless children of the kingdom, na future tense, na itatapon sa outer darkness, at magkakaroon doon ng weeping and gnashing of teeth. Tinapon nyo, verse 13, Matthew chapter 8. "And Jesus said unto the centurion, Go thy way, as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the same hour." Ngayon, ang context po ng talatang ito ay hindi mo na kailangan lumayo-layo pa sa another chapter. Ang context po kasi ganito. Context means, para maintindihan mo yung isang salita, kailangan mong intindihin yung mga salita na nakapalibot sa kanya. Okay? After the live po, ipopost ko kung ano po yung ibig sabihin ng context, para mas maliwanag po sa atin. Ano ba yung nakapalibot na katotohanan sa outer darkness? Okay, nabanggit po dyan ang children of the kingdom. Yung children of the kingdom, kasamang uupo ni Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom. So ang tanong, ito po ba ay past? Ito po ba ay present? Kausap niya po mga Hudyo. Kino-compare niya doon sa centurion. Ito po ba ay future? Okay? Ako po, personal hindi ko po tinatago yung aking view. Kasi nga, ako po yung nagla-live Ngayon, para po sa akin, ito po ay future. Bakit ko po nasabi na ito ay future? Sapagkat yung tense nung pagkasabi, future tense yung pagkasabi ng Panginoong Hesus, "I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." At ang pinag-usapan po ay faithless, walang pananampalataya. So, ang pag-i-interpret mo at pagkakaunawa mo dito sa Matthew chapter 8 na ito, na outer darkness, nakadepende yan sa pagkaunawa mo dito sa children of the kingdom. Ito ba ay past, present, or future? Okay? Ako personally, sinasabi ko po, future ito. Pero ipapakita ko po ngayong gabi yung past view nito, yung present view nito, at saka yung future, saan yung nakabagay o saan yung nararapat.
ka rito, makikita mo na yung pwede mong itanong ay masasagot. Okay po? The centurion and the faithless children of the kingdom. Unang context po yan. The faithless children of the kingdom versus the centurion. Yun po yung pinag-uusapan mismo sa context. The faithless children of the kingdom that will sit with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom. So, kailangan ho natin, hindi parable ito. Si Abraham po kasi hindi parable. Si Isaac hindi rin po parable. At saka si Jacob hindi po parable. At yung kausap ng Panginoong Hesus dito, hindi mga parable. So, ito'y turing yan. Okay? Ngayon, tingnan natin yung fast view ito. Kailan po nagkaroon na time na may kasama si Abraham, Isaac, and Jacob na napunta po sa outer darkness na impyernong may apoy, at si Abraham, Isaac, and Jacob naman ay napunta po sa piling ng Diyos. Alam niyo po ba na ang last view nito, ayot na kung gagawin po kayo sa akin, yung Luke 16. Listen to me very carefully kasi marami kang dapat makita at marinig. 16 verse 19 to 31. Marami po ang nagsasabi na itong story na ito ay isang parable. Okay? Meron lang huwag gustong linawin dito sa Luke 16 na ito. Let me know your suggestion or your reaction in the comment after the live. Sabi po dito, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. The story of rich man and Lazarus. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Yan po ninyo. Mayroon akong dalawang karakter. Isang rich man at isang nagngangalang Lazarus. Ito po'y tunay na kwento sapagkat nandito po yung salitang certain. Talagang meron. And designed to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dog came and licked his sores. It came past, the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom, and the rich man also died. Ayan na, pumasok na yung another karakter, si Abraham. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in thy lifetime receivest thy good things, likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf, so that they will pass from hence to you, neither can they pass to us that would come from thence. Maliwanag po na sa kwentong ito po ay Old Testament story, ang rich man and Lazarus. And I believe that this is not a parable sapagkat gumagamit po ito ng tunay na pangalan at tunay na karakter. Okay? So ang kwento po, namatay ang rich man, namatay din po si Lazarus. Nung namatay silang dalawa, ang rich man po ay tinawag na son ni Abraham. Tinawag naman ng rich man si Abraham na father. So ibig sabihin they are connected. Ibig sabihin they are related. Nung araw na sila po ay nabubuhay pa, ay magkakakilala silang tatlo. Ko lang po kung napansin yan, mga kapatid, ano? Pero ako po kasi napapansin ko yan kasi nga inaaral ko po yung outer darkness at saka impyerno. So, mahabang panahon na. Ngayon, ang rich man po ay punta sa hell. Si Abraham naman at saka si Lazarus ay napunta po sa paradise, sa Abraham's bosom.
magkatabi lang ho ito, may pumapagitna lang po na Great Gulf Fix. This is the Old Testament underworld. Ito po ay grave, pit, at saka hell. Kaya hindi po aksidente na tatlo ang translation ng Sheol na underworld from the Hebrew word to English language. May dahilan po yan, mga kapatid. And the reason is that meron ho kasing tatlong partition ng impyerno. I don't know kung alam nyo na po yan, na may tatlong bahagi pala ang underworld or impyerno. Ang entire na tatlong bahaging ito ay tinatawag na underworld. Pero mayroon hong magkakaibang occupants. Dito po yung mga walang pananampalataya sa may apoy. Ang mga Old Testament saints naman po ay dito po sa Abraham's bosom. Habang meron pong pumapagitna na impyerno na itinapunan po dito itinapon sa Great Gulf Fix na ito si Satanas. Yung sinasabi po ng Isaiah 14 na besides the pit, in the sides of the pit. Ito po yun kasi magkabilaan, merong chambers magkabilaan. And these three partitions is called hell in the New Testament. Itong sa gitna ay Tartaro, ito po ay Gehenna, ito naman sa kabila ay Hades. Okay? I don't know kung iintindihan nyo yung sinasabi ko. Ang first view po nitong Children of the Kingdom na may connection kay Abraham ay yung rich man in Lazarus. So hindi yun yung ano niya kasi tapos na yun. Pero yun nga napunta sa outer darkness na may apoy or impyerno, furnace of fire. Yung kasama ni Abraham sa kanyang panahon na wala pananampalataya.